Para po pag meron po kayong makausap ha, pag meron po kayong makausap sa ibang kumpanya at nag-practice sila ng multiple accounts po, kaya niyo po silang isingit yung one account policy. Kasi normally po ang bungad ng mga taga multiple accounts, naku mas malaki namang income, sasabihin sa nila, ano bang maganda, one account or multiple accounts? Multiple accounts. Kaso nga lang po, meron pong advantage, may disadvantage. Pagpasok po ng multiple account, mabilis po. In the long run, hihina po siya. Especially pag wala kang system. I-mentor, ba't mabilis sa'yo? Ba't ka nakabuild ng maraming grupo sa previous company mo? Eh, kasi may sistema akong pinatakbo eh. Yung sistema ko po mga hubbers, kaya nabanggit ni Jason kanina, I think siya yung sinasabi ng mga leaders ko sa Cebu na nag-meet sila dun sa Basewater ata doon, Jason. If ever ikaw yon. Sabi nila may na-meet daw sila, Jason, ibang grupo. Sabi ko, siya nga eh. Kasi nabanggit nila sa akin, press may nagtatanong na sang grupo kayo. O, sa Basewater. Tama. Narinig ko si Jason kanina, Basewater yon. So, ibig sabihin, ba't siya hina? Kasi magko-compete-compete. Magkaroon ng attrition. Dito kasi, bihira ang attrition sa IAM. Okay, bakit mentor bihira? Kasi isang account lang. Pagpasok mo, ang dami mo ng spillover. Okay, yun po yung advantage. Especially po, pag nakausap niyo po yung mga kumikita po sa multiple accounts, wag po kayong matakot magbanggit. Okay, especially po, nabanggitin mo po yung name ko kasi ang tagal ko po sa multiple accounts eh. So that means one thing. Iniisip ko, saan ako makakabuild ng grupo in the long run? Sa one account policy. So, i-mentor, maganda di ba yung one account policy compare doon? Kasi mahina talaga yung one account pagpasok eh. Sa upline, sabihin ko to sa inyo, pag upline ka at hindi ka na magaling mag-recruit, hindi ka na mang-direct, yung parang ganun, upline ka, hindi ka na magaling mang-direct, ayaw mo na mang-direct. Ang tawag sa'yo, budha. Alam mo yung budha? Yung tumatanggap lang left and right. May maraming ganyan. Pag upline at budha yung upline, tumatanggap lang left and right, 'di ba? Oh, pag tumatanggap siya left and right, okay, walang ginagawa, kumikita left and right. So ano nangyayari doon? Matatakot pag transfer sa IAM. Bakit? Kasi isang account lang eh. Pero pag magaling ka mang direct at malakas ka mang magpa-avail, okay? Magaling ka dun sa communication skill. Actually, ang ganda ng one account policy kasi ang pangtugma natin doon sa multiple account, parang panglaban natin, yung pang-oppose natin, ito pong just for you. Opo, opo. Okay. So pag tingnan natin ha, pag multiple accounts. Ang multiple accounts kasi parang triangle kasi yung forma niyan. So may isa, may dalawa dito, tapos may apat dito. So may 8 linya yan. Okay? At first, marami pong bangga yan. Pero alam niyo po ba, pag nakadirect ka ng apat, bago po apat na gold ang direct mo. Tapos meron kang triangle doon na apat yung, imagine nyo lang ha, isa dito, dalawa dito, apat dito. Lahat sa yung accounts mo yan. Pag nakadirect ka ng apat doon sa multiple accounts, okay? Apat direct mo ha, multiple accounts. Alam mo po ba, hindi pa nababawi yung puhunan mo. Pero nag double hit ka, nag triple hit ka kasi maraming account ang pumapalo. Ito maganda. Pag nag-direct ka dito ng apat sa I am worldwide, automatic bawi eh. Halimbawa, gold account package ka, 44,800. Tama? Nag-invest ka ng 44,800, nag-direct ka lang ng apat at kampante ka sa skills mo kasi magaling ka mang-direct. Alam mo paano mang-direct, alam mo paano kumausap ng tao or mag-online. Pagpasok po ng just for you, magkano income? 60K. From 44,800 to 60K automatic apat. Dito sa multiple accounts, hindi pa po siya bawi. Pero may pairing ka. Double hit, triple hit. Dito, bawi ka na. Alam mo pa, increase agad ng 45%. 45% profit. Sulat niyo po yan ha, 45% profit actually. Matic. Especially po pag gold ka or platinum. Kasi di ba 44, tapos biglang nag-shoot up to 60. Ito maganda. Kasi galingan mo lang mag-direct ulit, automatic another 45% na naman. So, pag i-weigh natin, multiple accounts versus one account, ano yung mas matimbang in the long run? Mas matimbang pa rin yung one account. Bakit? Kasi nagkakatulungan yung mga leaders dito eh. Imagine, ikaw yung pinakaunang na-inco dyan, ang dami mong spillover. Correct? Left and right, spillover yan. Baha-baha spillover. Sana po nag-maintenance po kayo kasi sayang po yan. Okay? Yung iba kasi hindi nagme-maintenance. Sayang.
Sana po nagme-maintenance. So, ibig sabihin, pag maraming spillover, magagamit mo siya in the long run. Eto, good news. Pag yan nagkakatulungan, kasi member sa member sa member, pag nagkakatulungan, ibig sabihin, putok yung one account income mo. Nagets nyo na? So, how can you take advantage of the I am marketing plan? Actually po, the reason why I'm telling you that, tingnan nyo po ako sa mata ha. The reason why I'm telling you that, kasi po, wag ka na pong maghanap ng ibang kumpanya. Okay? This 2025, focus ka po sa IAM. Mag-focus ka sa IAM, mag-focus ka po sa pagpalaki ng grupo mo. Huwag ka pong tumingin-tingin po ng ibang kumpanya. Okay? Baka po may ibang titingin pa. Sayang po, ang ganda po talaga ng IAM. 11 years ko nga, iniwan ko. May bago pa pumasok, kilala ko yung pumasok bago eh. Under ni Ma'am Precious, yung Dream Life galing. Opo, yung galing din po sa Royals, pumasok din sa IAM. So, ibig sabihin, ang dami na pong mga earner. Ba't niyo po kilala mentor? Ang tagal ko na po sa industry. Normally po, pag matagal ka sa industry, nagkakilala po yung mga tao. Hindi lang kami nagkwentuhan, parang hindi kami nagkakausap-usap. Pero nagkakilala eh. So, wag ka na pong maghanap ng ibang kumpanya. Pag meron mang ibang kumpanya po at nagkasalubong kayo, nagpa-carwash kayo, may ibang kumpanya, wag ka pong matakot magbitaw po kung ano yung advantage ng I Am Worldwide compared po sa ibang marketing plan. Okay? Lakas ng loob po siya. Okay? Ibig sabihin, yung aura mo, confident ka na yung one account policy, kaya niyang yumaman. Kasi baka po kumita siya ng milyon doon. Pero baka walang grupo. Kasi na-attrition lahat. Kasi iba-ibang linya. Correct? Ano pa ba yung reason, mentor, bakit ka sumali dito? No, sa tagal ko po sa industriya ng network marketing, dito ko lang po na-realize na meron palang isang mentor na God-centered. Kasi akala ko, yung language ng mentor, hataw, 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 hataw lang. Biglang nag-direct mentorship ako ni Press AM. Biglang na-realize ko, ang sarap din kasi pakinggan na hinahaluan po ng teaching ng Bible, teaching ng Panginoon, yung paghataw. Ibig sabihin, sabi ko, ang galing, ang ganda. Kasi in times na medyo nagdududa ka sa self mo, in times na medyo down ka, in times na medyo burnout ka, okay? Magbasa ka lang ng mga verses, ibig sabihin, magiging okay ka. Normally kasi for 11 years, wala kaming ganun na teaching eh. So, sabi ko sa mga members ko, mas magandang teaching na to kasi just imagine, pag hataw ka lang ng hataw, wala namang blessing. Kasi minsan maraming taong ganyan, hataw ng hataw, hindi naman kumikita. Bakit? Ang kulang, blessing. Ang kulang, tawag doon, grace. Ang kulang, tawag doon, parang prayer. Correct? So, ibig sabihin, may mga taong ganyan na umaasa na lang sa capacity nila. At marami pong ganong network marketing company na skills ang pinaglalaban. No? Pag magaling ka, pay in, pay in, pay in, pay in. Pag magaling, pay in. Pag walang pay in, that means hindi ka magaling. Pero, dito sa IAM, iba ang na-experience ko. Kasi, bago nangyari yung skills, meron pa palang blessing dapat sa Panginoon. So, bago sa akin yung teaching na yan. Although, I'm Catholic, nagsisimba ako, pero hindi lang siya tinuturo sa amin na merong ganong klaseng teaching. So, nung bago sa akin, alam mo po ba, kinakausap ko lahat ng mga members ko. Sabi ko, sumama kayo sa akin. Ang ganda ng teaching dito. Ang ganda dito kasi guided ka. At pag guided ka, hindi ka basta-bastang mag-quit kasi merong guide po sa Panginoon. Are you with me? Now, next, ladies and gentlemen, meron po akong tinatawag na acid reflux. Alam niyo po ba yung acid reflux? Heartburn. Okay. Si TJ Villanueva po, kasama po kami sa dating kumpanya namin. Okay? So, acid reflux po, kasi galing po ako call center. Tipid na tipid kasi ako dati, kumakain ako ng mga McDo. Hindi ko tapos inuman po parate. Ba't ka po umiinom, mentor? Kasi galing po kami call center eh. Yung language po kasi sa call center yan, team building. Tama? May mga ka-relate? Opo. Kahit umagang-umaga, nagiinuman. So, ganun po ako dati. Dati po. Hindi ko alam, na-develop na pala yung pagkaroon ng acid reflux ko. Ladies and gentlemen, nung nagkaroon pa ako nito, hindi po siya natanggal-tanggal. Meron po akong allergic rhinitis. Hatching po ako ng hatching every single day. But end of the day, hindi siya natanggal. Inom ako ng inom ng mga product, hindi siya natanggal. And minsan,
bothered ako kasi iniisip ko may sakit na ako. Alam niyo po ba, 2 sachet lang po ng barley every single day. Alam ko po, ang dami niyo pong testimony sa ganito. But let me just have my own testimony. Kasi baka sabihin niyo, puro pera-pera lang po yung reason ko sa IAM. Actually po, at first, pera. Pero now, ladies and gentlemen, believer po ako talaga sa produkto ng IAM. Even nga po yung mga members ko po, pinapagbebenta-benta ko sila. Ang dami ko pong hubbers sa Cebu. I have 100 plus na hubbers. So, alam niyo po yung hubbers? Ah, Hubbers po, yun po yung mga galing po sa iba't ibang iba't ibang anong tawag doon? Iba't ibang mundo, iba't ibang places. Nagpunta po sila ng Cebu. Okay? Pinapunta ko po ng Cebu kasi nandito po ako sa Cebu at nagfo-full time po sila. Okay? Dati po hindi ko po sila pinapabenta. Okay, bakit? Kasi medyo po mahirap po ibenta yung produkto namin dati. So hindi ko po sila pinupush. Pero ngayon po, pinupush ko po talaga sila magbenta. So part na po ng pinapunta ko ng Cebu, pina-online ko, pero yung activities na pinagawa ko sa kanila sa hub, offline. Okay? So punta kayo ng Cebu, mag-online tayo, pero yung activities nyo, kasama yung offline. So ang gagawin ko na lang po, umiikot na lang po ako, hub to hub. Currently, meron akong 9 na hub po. So, tapos iba-iba yung nandun. So, ibig sabihin, nandun yung, sabi ko, tapos magugulat ako every now and then na ang parating bukang bibig, grabe, mentor. Press kasi tawag nila sa akin. So, grabe press, ang galing ng IAM kasi may gumagaling, ganyan. Ibago sa akin yung ganyan. Bago sa akin yan kasi where I came from, ang pinag-usapan ko doon, language namin, pera, pera, pera. So every time nakikinig ako sa kanila, tapos sabi ko, kapon may tinatanong ako, totoo ba talaga na wala yung gallstone mo? Tinatanong ko talaga, totoo ba talaga? Oo nga, totoo nga, pres, totoo. Sige, tinitingnan ko po talaga. Kung tinitingnan ko, grabe, totoo talaga. So, at that specific time, so sa 5 months ko po, na-develop yung mindset ko, establish yung product. Establish yung product. At pag establish yung product, kusang susunod yung pera. Gets niyo po? Maraming ibang magsisimula kung pera lang, kasi ang mindset sa ibang network marketing company kasi, puro pangarap. Pangarap, pangarap, pangarap. Kaso nga lang, hindi po masusustain yung pangarap. Ang masusustain po pag may magandang produkto. So that means pag may magandang produkto, may magandang kitaan. So, ladies and gentlemen, parang nabalik po talaga ako na hanggang nilaklak ko nga po lahat ng product. Minsan meron nga akong experiment dito. Alam mo po yung acai berry, hinalo ko po sa choco barley. Choco barley kasi alam niyo po ba, makwento ko lang ha muna po. Naguguluhan kasi ako anong inumin ko araw-araw. Number one, pagising ko, inom ako ng barley. Minsan sa sakit yan ko kasi inom ako ng barley. Tapos maguguluhan ako, macchiato ba kunin ko or acai berry, may choco barley pa. Tapos ganun, mayroon pang coffee gluta. Sabi ko, ang dami kong iniinom. Tapos hindi ko alam kung saan ko isisingit everyday. So, ay nagkaroon pa ako ng idea, ba't ihalo ko na lang? Hinalo ko po yung acai berry at saka choco barley. At least isahan. Hindi na po ako maguguluhan, inisahan ko eh. Masarap naman so far. Minsan hinaluan ko yung macchiato at hindi nakwento ko lang. Ma'am Claire, nakwento ko lang Ma'am Claire. Hindi na ako naguluhan. Kasi ang dami, daming product eh. Meron pang, ano tawag doon? Immunergy. Yan. Sinalo ko na. Di masarap. Di, okay na ako kasi lahat ng product naiinom ko everyday. Ang tawag doon, Jason, Mentor Jason, collab. Collab ang tawag doon. Pinag-collab ko lahat ng mga product. Buti, hindi pwedeng ma-collab yung sabon natin. Baka pwedeng ma-collab yung sabon. May sabon pa, no? May sabon pa. May Garcinia pa po. Okay. Huwag niyo pong sundin yan. Baka po baka po sasakit yung tiyan niyo. Ako lang kasi naguguluhan kasi ako. Kasi gusto ko talagang uminom lang lahat ng product. Hindi ko lang alam paano siya isisingit sa buong araw ko na inumin ko buong product na kasi dapat kasi may timer tayo, may may listahan tayo. Dapat ito acai berry, dapat ito. Hindi Tapos ang maganda doon, kasi sabi, 'di ba ako yung leader sa grupo ko. Sinabihan ko lahat ng members ko. Edi subok-subok din sila. Subok din sila ng subok. Sabi ko, pag medyo masakit yung tiyan niya, wag niyo na akong sundin.
Masarap po barley at asay at barley at Garcia. Hinahalo din. Ayan. At least man lang, di ba? Para ako nagmumukhang ano eh. Thank you, Joanne, Team Faith, for saying yes din talaga na may hinalo din po talaga sa inyo. Baka ako lang gumagawa ng ganun eh. So, ladies and gentlemen, yun po yung mga reason ha. Okay, so may point ba't ko po sinasabi yung ganun? Okay? Ang pinaka-point ko po sinasabi ko ng ganun kasi my topic is all about anong maganda sa IAM, paano ma-maximize yung IAM marketing plan. Okay? So, ibig sabihin, pag meron po kayo makausap na ibang network marketing company, kahit po wala kayong background, okay, kaya po ninyong kausapin, especially po, ang rami na po talagang lumilipat sa IAM. Ang dami na po. So, lakasan po ng loob. And yung free card po, wala po sa ibang kumpanya yan. Ibig sabihin po, you have that kind of mindset na sobrang ganda yung kumpanya. Ano pa ba? Yung one account policy, that's the best po. More importantly, mas nakaka-build po yung account. Mas nakaka-build ng leaders at grupo yung one account policy. Okay? Produkto pa lang natin, plus mga ambassadors pa. Yung mindset kasi namin dati, gastos po talaga yung ambassador na yan, yung billboard. Hindi. Yun yung totoo. Pero yung nasabi lang, ang networking daw, word of mouth. Totoo naman, word of mouth. Pero, ang reality, magastos lang siguro sa ibang kumpanya yung paggawa ng billboard. Totoo, di ba? Kasi nangyayari naman sa IAM ngayon eh. Word of mouth pa rin naman tayo. May backup lang tayong magandang billboard. Gustong gusto ko po yun. Yung mga billboard na yan. Yung mga nandun. Para at least pang prospecting na sa inyo. Sa lahat po na nagsisimula dito, we are in the best company po. Okay, samahan niyo po ako, especially po yung mga kasing ano po, kasing age ko lang po sa IAM, yung 5 months pa lang. Okay? Yung IAM nyo po na ginawa, 5 months pa lang kayo or 1 year pa lang kayo, samahan nyo po ako hanggang pong makuha natin yung mga resulta ni Ma'am Claire, ni Ma'am Arya, ni Ma'am MJ. Okay? Marami pong mga top earners sa IAM na talaga pong inunahan na nila. They paved the way. Ibig sabihin po, sila na una. Sila ni Mentor Joshua. Ibig sabihin, sila na una, wala ka na ibang gagawin, susunod ka na lang. Alam mo po yung nagtitrail ka. Sino po mahilig mag-trail? Mahilig kasi ako sa mga trail, yung mga off-road, gano'n. Di ba po yung pinakamahirap is yung ikaw na una. Pag wala pang daan. Kasi ikaw gagawa ng daan. O, sino pong gumagawa ng daan? Di ba sila si Ma'am Precious? Sila si Ma'am Arian? Ma'am Claire. Di ba nakita kong post ni Ma'am Claire kahapon, around 21 million ang kinikita. Total, ang laki po nun. Ibig sabihin, sila na po yung gumawa ng daan. Ano pong gagawin natin? Anong gagawin natin? Susundan po yung daan nila. Tama? Hindi na po tayo yung yun yung pinakamahirap eh. Kasi minsan, okay? Minsan kasi, especially pag bago ka pa lang, alam mo yung pinakamahirap pag bago pa lang yung company, yung 2016 pa po yung IAM 2017. Ang mahirap dun kasi, may mga part kasi na baka manghihina ka. Kasi baka nung time na yun, wala pang resulta eh. Di ba? Ngayon lang naman nagkaresulta ng sobra-sobra, di ba? Ang daming nagkaresulta ngayon. Grabe. Baka nag-umpisa 2020, 2021, pero noong 2016 or 2017, baka walang resulta. Mahirap sa kanila. Nila naman precious. Bakit mahirap? Kasi sila yung nauna. Tama? Pero ang ganda ng stamina nila. Oo. They develop this strong stamina that lasts until people followed. So nung pumasok tayo ngayon, 2024, bakit ba ako pumasok sa 2024? Kasi nakita ko maraming nagka-free car. Mentor, hindi ka ba pumasok nung time na yon? Hindi din. Kasi nandun ako sa ibang kumpanya eh. Wala akong nakita na nagka-free car nung time na yon. Hindi pumutok yung story ng IAM ngayon, nagka-free car na. So dahan-dahan, ladies and gentlemen. Dahan-dahan. Alam mo po, meron pong mga giant companies. Marami pong giant companies. Where I come from, that's also a giant company. Pero ang good news, ladies and gentlemen, yung IAM kasi nag-umpisa, langgam lang. Tama, langgam lang. Na nung nag-umpisa yung IAM, hindi nila pinapansin yung IAM. Ako nga, hindi ko nga pinapansin eh. Hindi ko din naman nakita. Pero, pag giant ka, elepante ka, tapos langgam, kinakagat ka, di ba normally hindi pinapansin yan? Elepante ka, kinakagat ka ng langgam. Hindi pinapansin. Maliit yung langgam eh. Tama? Ano nangyayari in 2023, 2024?
pagkagat ng langgam, nasasaktan yung elepante na iba. Nung nasasaktan yung elepante, that means napapansin. Nagets yung ano ko, analogy ko. Oo. Dati hindi pinapansin kasi langgam lang eh. Oo. That means hindi na langgam yung I am ngayon. Hindi na maliit, lumalaki. Kaya nasasaktan na. Nasasaktan. Nung nasasaktan, napapansin. Ayan. Sure ko nagets yung analogy ko, di ba? So marami pong kumpanya ngayon na dati hindi pinapansin si I am, pero ngayon pinapansin na. Oo. Bakit? Hindi na po langgam si I am, hindi na po siya small-time kumpanya, lumalaki po siya. Na yung ang kagat, no, napapansin na. So, kaya nga naririnig ko na normally, 'di ba? Lahat po ng kumpanya ngayon, oo, meron na po silang barley. Oo. Bigyan ko po kayo ng idea. Bakit po I am? Are you familiar with law of first? Walang malaki nakakapuwing. Tama. Totoo po yun, Ma'am Marilyn. Alam niyo po yung law of first. Ito kasi po, makwento ko lang sa inyo, laws of power po kasi ito. Meron po isang libro na tinatawag po na ah, laws of power. Ah, ang author po niyan, search nyo lang po, nagbasa po ako ng librong ganyan, laws of power, may isa po kasi ganito, law of first. Kwento ko lang sa inyo para magiging may learning kayo dito. Kasi ito yung nangyayari kasi, inobserve ko kasi, ang isang kumpanya, lalaki lang siya if ever po, ah, if ever po ikaw yung nauna. Law of first po yun. Relearning, ikaw nauna. Alam niyo po, si I Am Worldwide, hindi po siya nauna sa barley. Yes po. Hindi po nauna si I Am sa barley. May nauna pa pong iba bago ni I Am. Which in fact, may nakita akong barley dati na parang nilalagay po sa isang container tapos nilagay mo sa ref. Opo, parang ano lang bottle, parang kung bottle to, nilagay sa container, tapos juice na siya, tapos nilagay sa ref, tapos kunin mo yung bottle, tapos iniinom mo. Meron ganyan dati. Oo. Kaso nga lang, ito nangyayari. Oo, JC po ata yan. Hindi ko po na alam, pero may mga ganun po kasing ganun. Meron. Actually, meron pang sumunod. Ito naging problema. Okay? Si barley kasi, based on my research, okay, para po dagdag na kaalaman, for the barley to take effect in the katawan ng tao, para po mag-effect si barley sa katawan ng isang tao, dapat po kasi 3 grams. 3 grams. Okay, so pag hindi mo pa alam yan, tingnan mo po yung sachet natin sa barley. 3 grams po nakalagay doon. That means po, ang barley, magti-take effect lang siya sa katawan pag at least 3 grams. Especially pag dalawang sachet ang ano mo, tinitimpla mo, di 6 grams na. Mas maganda yung effect. Eto matindi. May mga nauna sa barley, ang tawag doon, law of first. Nauna sila. Pero po, meron din po tinatawag sa laws of power na ang tawag doon law of category. Okay? Law of first, tapos law of category. Okay? Ano yung mentor yung law of category? Ang law of category, categorize. Depende sa category. Yun pala, yung nauna ng mga barley at that specific time, ladies and gentlemen, yung barley nila may halo. May halo. Ibig sabihin, may mix, di ba? So, pag may mix, tapos nakalagay sa sachet nila, 3 grams. 3 grams din. Okay. Alam niyo po ba, normal yung halo doon sa barley nila, may halong prutas, may halong stevia. Stevia. Nakalagay doon 3 grams. Pero actually, kung ikaw yung umiinom ng barley, hindi mo maalaman kung ang 3 grams ba doon barley or may halong stevia na yung 3 grams. Nagets niyo po ako? Ah, Baka 2 grams na yung barley doon, tapos yung isa, yung 1 gram, ano na, stevia na. Pag ni-research mo po, yun, yung stevia po, ang color po nun, green. Same lang po sa color ng barley. So, ibig sabihin, yung umiinom, hindi niya ma-identify kung yung iniinom niya, 3 grams po talaga yung barley. Alam niyo po ba, si I am, siya po yung pinakauna na nasa law of category na puro. Yun na. Ano yung puro? Pure. Kaya pala maraming gumagaling. Maraming natutulungan. Kasi pure talaga siya. Nilagay talaga doon 3 grams. Na walang halong sangkap na iba. Walang stevia, walang ganun. Pure talaga siya.
And good news, kasi nagtitake effect siya, ladies and gentlemen. Organic. Kaya ladies and gentlemen, pag may maririnig kayo, even nga ngayon, pag may naririnig kayo, barley something, barley ganyan, barley something, meron pong hinahalo doon. So, kawawa yung mga bumibili. Are you learning? Kawawa yung bumibili na may mga halo-halong ibang barley, pero ang pinakamatindi, pag pure organic barley ang meron tayo. Kasi tayo ang nauna. We are the first sa ganitong category na puro. That means, ladies and gentlemen, babalik pa din tayo doon sa number one na law of first. Law of first pa din tayo. Kasi tayo nauna sa category. Oo. So yung ibang mga barley, may mga sangkap naman. So ako proud ako and I hope po kung proud I hope na may na-learn po kayo doon kasi ni-research ko po talaga 'yon. Bakit nagti-take effect yung barley ng IAM? Kasi puro, okay? So amazing talaga yung barley natin. Okay? Law of first, at the same time law of category. So ladies and gentlemen, sana po matutunan kayo. And before po ako matapos po, okay lang po ba may konti lang po ako mga message po sa inyo? Yun naman po is about the marketing plan of IAM. Yun naman po is yung difference, ladies and gentlemen. Pag tinuloy-tuloy mo to, pag nakikita mo yung self mo 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now. Okay? 5 years from now. At ngayon pa lang proud na proud ka na sa barley na meron po tayo. Okay? Sa IAM. Ladies and gentlemen, ang layo po ng mararating mo. Hope is very important. That hope is very important. So, ang tip ko po sa inyo is very simple. Okay? Ito po, papakita ko po sa tip ko sa inyo. Ang tip ko po sa inyo is very simple. Kailangan, pakita ko po sa inyo. Kunin natin. By the way po, pakita ko lang po sa inyo. Ito. Hindi ko pa pala nakita. Ang naabutan ko pala pagpasok ko dito sa IAM is ito pong free will. Sana po maulit. Para marami-rami tayong makahit. Okay? Excited ako dito. Okay, hit natin ha, guys. Kailangan eh. Mentor, buti ka pa may grupo ka. Hindi po. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Dapat positive nakikita mo, ha? Kahit mag-isa ka pa lang ngayon, okay? Meron pong kasabihan na, may kasabihan na, you come as one. Sulat mo po yan. You come as one, but you stand as 10,000. Ano yun, mentor? Ulit. English eh. You come as one, but you stand as 10,000. Ibig sabihin, mag-isa ka lang po ngayon. Okay? Nag-attend ka sa training ngayon, mag-isa ka lang. Walang problema kasi ikaw pa lang mag-isa. Tama? Pero actually, habang nakikinig ka sa akin, habang tinitingnan mo po yung mukha ko ngayon, hindi po mag-isa ang pakiramdam mo. Actually, pakiramdam mo, lahat po ng 375 na nandito ngayon, pakiramdam mo, grupo mo sila lahat. Okay? Ibig sabihin, nakikita mo na visualize mo na one day, lumalaki din yung grupo mo gaya sa paglaki ng grupo, ng team, ng empire na Titans Worldwide. Nahit ko po siya pagpasok ko. Excited po ako sa part 4 nito. And this is my first check sa I Am Worldwide. Ito po yung first M ko na na-claim ko po siya last August 9, 2024. Doon po sa I Am Office, yung 1 million po. Tapos ito po yung shopping incentive na kasama ko po dito si Mentor Joshua, sila Mentor Arian, and the rest po na nakahit po ng shopping incentive. Excited po ako talaga dito kasi first time ko po talaga. There you go. So ibig sabihin po, nakuha po ng I Am. Mentor, ba't ka lumipat? Nakuha ni I Am ang hot button ko. May hot button kasi mga tao. Ano hot button? Ang hot button po, mga kaibigan, yun po yung saan ka po nakukuha. Yun yung gusto mo. Ang hot button ko po kasi incentive. Hot button. So, kwento ko sa inyo ha. Meron akong isang ni-recruit dati. Sinabihan ko siya na mayaman, magpayaman tayo dito, yaman. Alam po, hindi siya sumali. Kasi yung language ko, yaman. Yun pala, hindi niya marating sa mind niya yung pagyaman. Kasi, yung situation niya, hindi siya mayaman. Hindi narating. Hindi siya sumali sa akin. Alam niyo po ba, after 1 month, nakita ko sa office nung dating kumpanya ko. Alam mo nangyari? Nakapila, bumibili ng package. Namukhaan ko po talaga siya. Tinatinan ko. Ito yung recruit ko one time. Tapos ba't bumili ng package? Nilapitan ko po talaga. Nung lumapit sa akin, lumapitan ko, sabi ko, pare, naalala mo ako? Ako yung nag-discuss sa'yo one time na sinabihan kita na yayaman tayo dito.
ba't hindi ka sumali sa akin at sasali ka ba ngayon? Sabi niya, opo, bibili ako ng package. Ba't ka sasali ngayon? Sinong nag-invite sa'yo? Sabi ko, ginaganon ko. Ito po, nasa harap ko. So, tinatanong ko yung endorser niya. Sabi ko, mentor, paano mo siya in-invite? Kasi parang 2 hours ako discuss sa kanya. Ayaw man niya sumali. Sabi ng isa na nagsisimula pa, hindi ko po alam, mentor. Sinabihan ko lang siya, sama ka sa akin, kikita tayo ng extra 10,000. Extra 15,000. Sabi ko, oh, mali pala yung atake ko sa kanya. Okay? Hindi kasi lahat ng tao kuha agad pag milyon pinag-usapan. Are you with me? Opo, may ganun po. Kaya minsan, sasabihin nyo, buti ka pa, sir, buti ka pa mentor, MJ, mentor Arian, kasi may resulta na kasi kayo, kaya kayo malakas magpapiin. Hindi ho. Minsan nga advantage yung nagsisimula ka. Kasi alam nyo ba, mahirap din kasi maniwala ng ibang tao pag sobrang laki ng resulta. Yes or yes? May ganun. Hindi nila makaya yung utak. Sports car, may ganun po. Pero habang tumatagal, ikaw po yung in charge para pataasin yung psychological wallet nila. Kaya wag mong sabihin na ang sports car lang yung reason para makarecruit po. Bakit ba? Si Mentor Dave sa Ligumba, may sports car ba yan dati? Wala naman po. Yung mga top earners ngayon, may sports car ba sila dati? Wala naman po silang sports car. Ibig sabihin, hindi po ang sports car ang nagpapapiin. Hindi po. Hindi po yung 1 million ang nagpapapiin. Ang kumpiyansa mo po sa sarili mo na kahit, di ba? Kahit wala ka pang resulta, pero malakas loob mo. People will only buy to the people they like. Okay? A person will only buy to the person they like. Kaya nga merong building rapport eh. Kaya ako pala, akala ko dati, that was my greatest lesson at that specific time. Akala ko dati, eto yung reason na, million pare, sama ka sa akin, yayaman ka. Ayaw niya palang yumaman kasi yung utak niya ayaw yumaman. Ang gusto niya 10,000 lang. Sumama siya. So, ibig sabihin, hanapin niyo po yung hot button ng isang tao. Bakit pre? Bakit mentor? Kasi dun sa hot button na yan, dun mo makikilala kung ano ba yung gusto niya. Marami naman po yung reason yung tao papasok sa IAM eh. Yung iba gusto lang po yung gusto lang po yung product. Ito po, mabanggit ko lang po itong USB ha. Familiar na ba kayo sa USB po, no? Meron tayong 380 ngayon. Ang dami. Okay. 380. 380. Dami po niyan. USB po topic natin. Yung USB, 90% user, 9% yung seller, 1% yung builder. Okay. Lahat naman po tayo user. Pero 90% dun, pure users lang po talaga. 9% ang seller lang. For example po, si Mariel Padilla po, seller po siya. Okay? Wholesale package seller din po siya. Pero technically, dun po siya nakafocus, using tapos benta. Pero po, yung 1%, actually, builder po siya. Okay, gusto ko lang po maliwanag tong builder. Hindi po lahat ng tao, pagpasok dito, builder agad. Yung iba nagsisimula sa user. Yung iba nagsisimula sa seller. Pero pangarapin nyo po, pumasok po kayo sa builder. So alam mo na agad, sinong yayaman. Pagpasok mo sa IAM, ang mindset mo talaga, hindi ka lang seller, hindi ka lang user. Ang mindset mo, builder. Okay, si Ma'am MJ daw, dating seller. Papasok ka sa builder. Bakit? Bakit, mentor? Kasi alam mo na agad na hindi lahat sa IAM ang nagkaroon ng resulta. Yun po mga sports car ni Sir, ni Mentor John Stephen. Kita ko yung naka-blue, nakaparada lahat. May video siya doon. Lahat ng mga sports car na yun, pag titingnan mo, lahat na nagka-sports car, nandun sa category na builder. Opo, builder sila. Alam mo na agad na yung builder nag-a-attend ng training. Alam mo na agad na yung builder nag-a-attend sa office. Yung builder, nagpo-prospect. Yung builder, nagkumakausap ng tao. Yung builder nagpupuyat. Yung builder nagme-mentor ng grupo. So, alam mo na agad na builder sila. Pero 1% lang po yung builder. So, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, akyat ka po from user to tawag doon to seller then to builder. Kasi may mga members din po ako ngayon na sabi, tawag doon, kaya naman kasi hindi ako nagbi-build kasi mahirap mag-attend ng mga training. So ibig sabihin hindi sila nag-negative. Alam nila agad na kaya hindi sila nakakuha ng resulta kasi nandun sila sa user or seller lang. Pero parang sinasabihan ko sila na
pinakagusto ko nga dito kasi walang walang nagsasabi na parang babalikan ka. Babalikan ka na alam niyo ba ganito, pangit walang ganyan eh. Kasi alam ng tao pag hindi siya nagka-resulta, alam niya hindi siya builder. You get me? Pag hindi nagka-resulta yung members mo, alam niya agad builder, hindi ka babalikan. Alam niyo po ba, ang dami pong sa kumpanya namin dati, babalikan ka po talaga. Kasi pangarap lang po yung pinag-usapan namin dun eh. Pasok ka dito kasi yayaman ka, pangarap ka. Pag hindi yumaman, binabalikan kami. Guess niya po? Dito ang ganda. Kasi pagpasok niya, mag-identify siya, user lang ako. Seller lang ako. Kasi yung builder parang medyo ano. Pero, in the next few months, pag hindi siya kumita ng malaki, hindi niya i-blame yung mentor or yung ano, yung upline. Kasi alam niya user siya. Pero my stand po today, ladies and gentlemen, nung nakita ko po gaano kaganda yung I am, wag ka pong mag-user, wag ka lang pong mag-build, mag-seller. Akala ko yayaman kami. O di ba, Christopher? Yung mga ganun. Binabalikan po kami. Dito sa IAM wala. Kasi normally, o ba't hindi ako kumita? User lang po kami. Di ba? Alam nila agad kasi 90% user. So nakakategorize yung mga tao. Pero here, I'm talking in front of you, mas maganda po na magbi-build ka po ng grupo kasi nandun po lahat ng income. Finally, ladies and gentlemen, kwento ko to sa inyo. Lahat naman po tayo may mga pangarap. Lahat tayo may mga pangarap. Sabay-sabay po tayo. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed up by action makes your dreams reality. Ulitin po natin para mas maintindihan. Yung pangarap daw, a dream, written down with a date. Nilagyan mo ng date, it becomes a goal. Pag nilagyan mo ng steps, it becomes a plan. Pag yung plano, binakapan mo siya ng action, it becomes a reality. Okay. Tingnan niyo po mabuti yung illustration, ladies and gentlemen. Ha? Ano po yung mga dream na nandito sa mind natin? Raptor, sports car, Lambo, earning 100,000 pesos per month. Trip to Singapore, trip to Europe, magka-Corvette, magkabahay, magganyan, LV, bumili ng mga jewelry, bumili ng shades sa LV, tama? Bumili ng sapatos na LV. Mga dreams yan eh, mga pangarap yan na gusto nating abutin. Alam nyo po ba, yung mga pangarap na nauubos? Opo, may hangganan eh. Kasi hindi mo maisa-isa lahat eh. Lahat ng gusto mong bibilhin, nauubos siya. Anong ibig sabihin ng uubos, mentor? Darating ka sa point na pag sobra mo ng daming pera, kaya mo nang bilhin lahat eh. Yung mga binabanggit ko po sa inyo. Gucci, Dior, 'di ba? Balenciaga, lahat naubos. Ang pinag-usapan sa mundo, ladies and gentlemen, ang dream daw sa mundo, ang pangarap mo daw matutupad. Kaya may nakalagay dito, dreams dito sa taas, tapos reality. Nandito yung dream sa taas, nandito sa baba yung reality. Kasi ang pinag-usapan, lahat ng pangarap mo matutupad. Kaso nga lang, tingnan niyo po yung kamay ko. Nandito po, may gitna po na hollow. Ano po yung nandun sa gitna? Ang tawag po dun gap. Di ba may gap? May space. Bago pala matupad yung pangarap mo, for that dream to become a reality, meron palang gap sa gitna. Ang gap na yan, yun po yung goal, action, at saka plan. Ladies and gentlemen, it's 2025 po right now. And I'm so happy that I'm your first speaker. This is a 5-day ata intensive kick-off jumpstart training for Team Titans. And I'm so happy that I was given the privilege to be your first speaker sa successive na mga trainings ninyo. And this is 2025. The reason lang naman na hindi natutupad yung pangarap ng isang tao kasi wala namang deadline. Gusto ko magkaroon ng pareho na pink na kotse kagaya ni Mentor MJ. Kailan? Anong deadline? Kaya hindi siya nakukuha. Kasi walang deadline. Nagets niyo? Puro pangarap lang. Ang pag-usapan, ang pangarap mo daw, magiging totoo, pero may gap sa gitna. Ang unang gap dun, ano ang deadline? Kailan mo siya gustong kukunin? Kasi the moment wala siyang deadline, it's just a dream. Guys, 2025 is not just another year. You have to tell yourself that 2025 is not just another year.
Because if you do the same things over and over again, Albert Einstein once said, insanity is doing the same thing over and over again, yet you're expecting a different result. Sino nagsabi doon? Si Albert Einstein. Kalokohan daw. Kalokohan daw na nag-i-expect ka ng malaking resulta pero paulit-ulit mong ginagawa yung mga bagay-bagay sa 2024. Sabi naman ni Henry Ford, if you continue, Henry Ford, the owner of Ford Motors, sabi niya, if you continue to do what you've always done, you continue to get what you've always got. Pag parati mo daw ginagawa, yung parati mong ginagawa, parati mong makukuha, ang parati mong nakukuha. And we're talking about 2025. 2025 is a very promising year. I want you guys to look at me. This is very important. 2025, pag hindi mo binago, pag wala kang binago, this will just be another year. You don't need another year in your life. I mean, in your journey sa network marketing. You need a life-changing year. Because if you don't change something, this is just another year. But of course, would you want to have just another year? Or would you want to have a life-changing year? But of course, mentor, we talk about life-changing from the root word change. Ano yung change? Pagbabago. Pag-usapan natin konting pagbabago. Ladies and gentlemen, there are only two things in my mind if we take a look at the change. You know, change can only happen. Change will only happen and can only happen if ever the person feels like changing. In Tagalog, magbabago lang daw yung isang tao pag ramdam niya na gusto niyang magbago. Tama, tama. O, ayan o, mentor. O, di ba, normally, pag partner mo, pag may karelasyon ka, yung mga in a relationship po ngayon, di ba gusto mong at some point, ikaw yung reason para magbago yung partner mo? Hindi naman yung totoo eh. Hindi naman magbabago yung partner mo kasi tinabihan mo siya ng magbago ka na. Yung partner mo, magbago lang yan kung gusto niyang magbago at ramdam niya ang pagbabago. In English, change can only happen and will only happen if the person feels like changing. Okay? So kahit sabihin mo pa magbago ka, naku po, hindi magbabago yan. Alam mo po mga mentors na nandito ngayon, yung top mentors na nandito ngayon, yun po yung cause ng stress normally ng mga top mentors. Kasi gusto natin, magbago yung member natin. Magbago ka na, 2025 na, mamrospect ka na. Di ba? Huwag ka ng tulog ng tulog. Di ba? Gusto mong yumaman, tulog ka naman ng tulog. Mas madami pa tulog mo. Kaysa hataw mo. O, di ba? Minsan, ginaganyan natin yung mga member natin. But alam mo ba? It is also the cause of stress natin. Kasi hindi naman tayo yung reason para magbago sila eh. I'm talking to the general crowd na 381. Technically, wala na naman dun sa mentor ang pagbabago na gusto mo eh. The mentor is just a guide. The mentor, si Mentor Arian, si Mentor Dave, Mentor Joshua, ng mga top mentors po. Pasensya pag hindi ko mabanggit po lahat, yung mga top mentors dito. So, even if they want you to change, actually, they can give you the technique, they can give you the strategy, di ba? They can even plan something for you. Game plan, probably. They can even give you 5 days of intensive training. Intensive training. Malulupit po yung speaker. 5 days. Si TJ, si Shirley, si Precious, lahat po mga malulupit eh. Di ba? So, ibig sabihin, the mentor can give you intensive na mga training, pero ang reality po niyan, ikaw pa din po magsusulat ng kwento mo. Uy. It is only you who can write your story. Because every one of us is given a blank page. Libro po tayo, notebook po tayo. And this is a blank page po. Blank page po lahat, ladies and gentlemen, yung 2025. Even if the mentor will give you a strategy, game plan, kahit po bibigyan niya po kayo ng gwapong speaker, naks. Seryoso na yung isa, biglang tumawa. Biro po, para po. Kahit po bibigyan kayo ng, may isang gwapong speaker pa si TJ. Kahit po ilang gwapong speaker po ibibigay niya sa inyo. Kidding aside, balik po tayo.
Kahit po ang ganda ng strategy ni Mentor Arian, ano bang magagawa ni Mentor Arian? Ikaw naman nagsusulat ng kwento ng buhay mo this year. Each of you are using a pen. Pag ikaw humawak ng libro ng buhay mo, nasa sayo yung ball pen. Ano ba isusulat? Ano ba isusulat mo dito? As the page go down. As your chapter goes down. Wag mo lang pong i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 10 nila. Kasi doon nangyayari yung karamihan na humina eh. You're always comparing your chapter 1 to chapter 10. Kaya po sila kumita ng malaki. Kaya po may residual sales na malaki. Kaya po yung level nila malaki. Kaya po ULC malaki. Kasi po, chapter 10 na sila. Ikaw, huwag mo muna i-compare. Chapter 1 ka pa eh. Kasi pag kino-compare mo, comparison is the thief of all joy. Ulit English eh. Comparison is the thief of all joy. Doon ka po masasaktan. At ladies and gentlemen, habang nagsisimula ka ngayon sa lahat po ng mga bago ngayon, okay? Huwag po kayong maghabol ng pera agad. Parang sumisigaw ako dito eh. Intense na kasi yung discussion ko eh. Huwag po kayong maghabol ng pera agad. Bakit? Pag naghahabol ka ng pera agad, at hindi mo kinita yung hinabol mo na pera, mag-give up ka, mag-quit ka. Tama? Anong habulin mo? Learning, growth, personal development. Aralin mo yung negosyo. Kasi pag inaral mo yung negosyo, ladies and gentlemen, gaganda yung takbo ng mindset mo. Okay? Gaganda takbo ng mindset mo. Pag gumanda takbo ng mindset mo, ladies and gentlemen, magkaroon ka ng visualization. Pera agad hinabol mo. Hindi mo nakuha yung tamang timpla agad. 1 month after, mag-give up ka. Sayang naman po yung opportunity. 1 month lang, nag-give up ka na. Mali po yun. Anong gagawin mo? Patibayin mo yung mindset mo. Patibayin mo yung utak mo. Kasi po, ladies and gentlemen, ang creation happens in two aspects. Kailangan may visualization ka. Na-visualize mo. Na-vision mo na. May vision ka na. Ano yung vision, mentor? Vision is your positive expectations in the future. Salat niyo po yan ha. What's vision, mentor? Vision is a positive expectation about the future. Okay? Yun po daw yung expectation mo about the future. Vision po ang tawag doon. Ano ngayon, mentor, sa vision? Creation happens in two manners, in two aspects. Bago po mangyari sa physical, okay? Meron din tinatawag na physical creation. Yung Lambo ni Ma'am Arian, yung Lambo ni Ma'am Precious, yung McLaren ni Sir Marlon. So, bago mangyayari yun, creation, ang tawag doon, physical creation. Dapat po, yung physical creation, nag-uumpisa sa mental. Again, creation happens in two manners. Bago mangyari si physical, nag-uumpisa muna sa mental. Dito po ginagawa lahat sa mental. Your mind is your universe. Ibig sabihin, pag hindi nabubuo sa mind mo, nayayaman ka one day, hindi po mabubuo yung physical creation. Bago dumating yan ni Joshua, ni Mentor Joshua, yung C7 niya, nabubuo na sa mind niya na one day magkakaroon siya ng C7. Tama? Doon tayo sa bahay. Ano yung bahay? 'Di ba si Mentor Precious may pinagawa siya, 'di ba? Ano yung pinakita niya pinakita niya doon sa MOA? Ang tawag po doon, blueprint. Hindi pa po na nangyari yung physical creation na gusto niya. Pero ang pinakita niya sa MOA, ang tawag po doon, blueprint. Bago pala mangyari yung bahay, ang blueprint nag-uumpisa sa utak. Ha? Okay lang ba? Mental po ang tawag doon. Ang tawag po doon, visualization. O, mga babae na kinasal po. Sa lahat po ng kinasal po dito. Hindi po kayo naikasal? Bago pa lang po nangyari yung kasal, na-imagine mo na yung sarili mo nakasuot ng gown. Ha? Di ba, di ba? Na-imagine mo na sarili mo habang pumupunta ka doon sa altar. Totoo. Na-imagine. Of course, na-imagine. Wala naman po hindi na-imagine. Imagine mo na kung paano ginagano ng lalaki yung ano mo. Tapos hinahalikan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Dinahan-dahan. Correct? Ang tawag doon mental. Okay? Pakinggan nyo ha. Matapit ako matapos. Let me wrap this up in 5 minutes. Dinahan-dahan halikan. Di ba biglang naalala? Oy, naalala yung kasal niya. Totoo po yun. Nangyayari muna dito bago nangyari sa totoong buhay. So again, nangyari sa mental bago sa physical.
Mentor, what's your point? Okay? My point is very simple. Habang nagsisimula ka sa journey mo, or kahit nga yung iba nagwa 1 year na, pustahan tayo. May iba nag 1 year na dito, or baka nga nag 2 years na yung iba. Baka hindi pa klaro yung mindset nila sa patutunguhan nila. Pag hindi pa klaro, klaruhin mo na ngayon. You have to begin by knowing that you've already arrived. Ha? Okay ba yun? Okay ba yun? Oh. Anong ibig sabihin nun, mentor? Pag uumpisahan mo na sa mind mo, alam mo nakarating ka na. Begin by knowing that you've already arrived. Ha? Ibig sabihin po, simula bukas, pag may nakita kang magagarang mga kotse, naka-sports car po sa I Am Worldwide, mas okay, maganda pa nga dun sa I Am Office. Wala po kasi ako dun parati eh. Nasa Cebu ako eh. Kasi nandun kasi yung ano eh, centering eh. Pag nakita mo yung mga kotse nila ni Mentor Mitch, Mentor Marlon, titigan mo na yan. Ha? Titigan mo na yan kasi alam mo, one day magkakaroon ka ng ganyan. Okay ba yan? Begin by knowing that you've already arrived. Doon ka po mag-uumpisa. Eh, bakit mentor? Doon tayo mag-uumpisa. Ang tawag doon, visualization. Ah, positive expectations in the future. Kasi po may direksyon na po tayo eh. May direksyon na po tayo. Ano pong direksyon natin? I am. Guys, importante ba yung direksyon? Very important po yung direction? Yes, very important. Totoo, mentor? Opo. Importante yung direction. Sige po, pag hindi ka naniwala na importante yung direction, bigyan ko kayo ng sample. You can describe Baguio. Para pag hindi mo alam kung paano makarating sa Baguio, hindi ka makakarating ng Baguio. Paano ma-describe si Baguio? Si Baguio malamig. Si Baguio nandun si Mines View. Nandun yung Taho. Nandun yung turista. Nandun yung, ano pa ba? Ano pa bang meron si Baguio? Sunflower. Ha? Ano pa bang meron dun sa Baguio? Kaya mong ma-describe si Baguio. Pero pag hindi mo alam, nandun si Burnham Park. Ayan, thank you, Ma'am Catherine. Ma'am Catherine and Ma'am Melanie. Strawberry. Pag nandun ka sa Baguio, alam mo agad. Pero subukan mo, hindi mo alam ang direksyon papuntang Baguio, hindi ka makakarating. Sige nga, subukan natin. Ako, hindi ako taga Manila, taga Cebu ako. Pero alam na alam ko. Subukan mo, umexit ka ng Binyan. Tingnan natin pag makakarating ka ng Baguio. Tama? Makakarating ba ng Baguio pag Binyan? Hindi po, Laguna po yun eh. Ang layo po ng Laguna eh. Tama? That means one thing, kaya mong i-describe si Baguio. Pero pag hindi mo alam kung paano makarating ng Baguio, wala pong silbi yun. Sa pagyaman naman tayo. Dito sa pagyaman ha, kaya mong i-describe ang buhay ng mayaman. I-describe natin yung buhay ni Ma'am Arian, ni Mentor Arian. Kasi future natin yan eh. Okay. Ano ba yung buhay ng mayaman? May time freedom. May financial freedom. Ha? May nakaaral sa private school yung mga anak. Di ba? Pagising niya sa umaga, meron na nakaluto ng breakfast. Di ba? Tama, tama. Bakit? Kasi may katulong eh. Okay? Maraming kotse. Ano pa bang meron sa mayaman? Time freedom, nasa beach lang pa, nakainom ng champagne. Mga mayaman, naka-LV. Ano yung LV, guys? LV, lumang bag. Hindi ba? Hindi ba yung lumang bag? LV po, naka-LV yung mayaman. Louis Vuitton. So, ibig sabihin, kala ko lumang bag yun eh. So, LV, Louis Vuitton. You can describe rich. Let me be serious. Kaya mong i-describe yung mayaman. Pero pag wala kang direksyon, paano ka makakarating doon? Hindi ka makakarating doon. Kaya ako sinabi na importante ang direksyon. Ladies and gentlemen, ang direksyon natin in 2025 is actually I am. Yes? Yun ang direksyon natin. I am na eh. Huwag ka na maghanap ng ibang direksyon. Sumakay ka na lang sa direksyon na meron si Press AM at si VPI ka. Kasi nandun yung direksyon eh. Ano yung need mo gagawin ngayon? Una mong gagawin, visualize. Mag-visualize ka, ano yung possible na mararating mo 1 year from now? Tatapusin mo ba yung taon na sapphire ka lang? Or tatapusin mo yung taon na diamond elite executive ka? O sige nga, may 3 chances ka ngayon. Anong 3 chances mo? Hatawin mo si Sapphire at si Ruby January or si Emerald January. Pag hindi mo na-hit, hatawin mo ulit sa February.
Pag hindi mo na-hit, hatawin mo ulit si Diamond, si Emerald sa March. Bakit? Kasi cut off March 31 eh, sa pagkakaalam ko lang. Para nakita mo na ikaw yung inaawardan doon on June during the Elite Executive Night. Para sabay tayo doon. Paano mo laman, mentor? Nasabi, nabanggit lang. Pero it's my first time as well to attend that. Kasi 5 months pa lang ako eh. Correct? So, ibig sabihin, nakita mo na sa mind mo na alam mo at umakyat ka sa stage, inaawardan ka, kumakamay ka ng may-ari. Okay? Anong gagawin mo? Visualization. Number two, feel like changing. Ibig sabihin, make your 2025 a year of masterpiece. Okay lang ba? Dito mo gagawin yung masterpiece mo sa 2025. I pray po na meron kang enough strength and courage to make this year not just another year. Pangalawa po, yung change. Sabi ko kanina, dalawa yung change eh. Yung pangalawa sa change actually is yung conditions of changing are present. That means po, pag pumasok ka po dito pagmasok ka sa IAM, marami kasing mga tao na nagsasabi na kailan naman ako hindi nagbago, mentor, kasi ito kasing condition ko eh. I guess po yung part na yun. You feel like changing, at the same time, the conditions of changing are present. Ang dami kong na-meet na mga tao na kaya sila hindi nagbago, kaya sila hindi nagbago, kaya sila hindi nag-change, kasi ang situation daw nila hindi nag-allow para magbago sila. You get that part? Halimbawa, mentor, gusto kong magbago. Gusto kong yumaman. Kaso sa bahay kasi namin, ganito lang kasi. Mentor, gusto kong magbago. Kaso ganito lang kasi. Mentor, gusto kong ganito kasi ganito lang kasi. Gustong magbago, pero the situation, the circumstance, tawag doon? The conditions would not allow him or her to change. Alam mo, ang ganda ngayon, kasi the conditions are present. Bagong taon eh. Di ba normally, no? Pag October last year, mamaya na eh, magda-diet na ako. Di ba? Magda-diet ako by next year na. May mga ganong mga moment eh. Kain ka ng kain. Ano mo lang, ginagano mo lang yung self mo, bahala nang tumaba ka, basta kain ka lang ng kain. Kasi sabi mo, magda-diet ako by next year na. O anong meron sa bagong taon? Di ba condition yun? Tama? Oh, kain ka ng kain. Alam mo, sabi, hindi na talaga ako kakain. I mean, hindi, magda-diet na talaga ako. Kwento ka ng kwento na magda-diet ka, pero yung bibig mo, nguya naman ang nguya. Hindi ikaw yun, hindi ikaw yun. Ha? Hindi ikaw yung pinapatamaan ko, ha? Pag natamaan ka, hindi ikaw yun. Yung katabi mo lang, ha? Tama? Sabi mo, November, magda-diet ako. Di ba normally, wala mo lang diet na nangyayari. Oh, bakit? Bakit? Bakit Ma'am Katrina? Sabi ni Ma'am Katrina, magda-diet na po. Bakit Ma'am Katrina? Kasi sabi by New Year na. Sino po nagsasabi ng ganun? Hindi, antayin ko lang. Palagpasin ko lang yung Pasko, yung December. Okay lang, New Year na ako magsimula. Oh, may mga ganun. New Year. O, kumusta ngayon? Ano na ba ngayon? January 6 na po ngayon. Kumusta yung diet sa first 5 days? O di ba wala pa din? Sayang yung kondisyon. Na present naman sana yung kondisyon. Tama? Present yung condition for you to change. Again, ulitin ko sana sinulat niyo po. Sabi ni Ma'am Mylene, after Chinese New Year, marami pang food kasi. Tama, di ba? So, ladies and gentlemen, dalawa lang po kasi yung change na yan. Dalawa lang po yung change na yan. Nasaan na ba yun? Ah, dalawa lang, sa pasensya, may nag-pop up kasi. Dalawa yung change. If you feel like changing, ano yung pangalawa po? Ano pangalawa doon? The conditions are present. Sana po din sayangin yung taon kasi the new year, this 2025 kasi is a very promising year. Ha? Very promising year siya yung new year. So, yung mga nagsabi na magda-diet siya, magiging magaling, tagdan? Magiging mabuting asawa na siya. By 2025, mabuting asawa na ako. I'll become a better husband. I'll become a better person.
I'll become a better leader. Oh, I'll become a better upline. 'Di ba? Huwag nating sayangin yung 2025, 'di ba? Otherwise, if sayangin mo, you don't have a life-changing year. You'll just have another year. You get me? Sayang yung kondisyon eh, present na eh. And ladies and gentlemen, lahat po ng may value sa mundo, pinaghirapan po siya. Ating ko pa, sulat niyo po yan. Lahat po ng may value sa mundo, pinaghirapan. Okay. Again, ulit po, last time, lahat po ng may value, pinaghirapan. Wala ka pong nakukuha dito sa mundo pag hindi mo po pinaghirapan. Okay. Question po, ano pong mas madali? Ano pong mas madali? Okay. Pag nagda-diet ka, sorry po, diet kasi topic eh. Ano pong mas madali? Pag nagda-diet ka, yung pagpa-lose ng weight or pag-gain ng weight? Anong mas madali? Of course, yung pag-gain. 'Di ba? Mas madali yun. Anong mas mahirap? Anong mas mahirap? Yung pag-gain yung pag-lose ng weight, yung mahirap. So again, sa pagda-diet, mas madali yung pag-gain ng weight, mas mahirap yung pag-lose ng weight. O, 'di ba? Kasi wala ka lang gagawin, kain ka lang ng kain, magi-gain ka ng weight. Pero pag gusto mong mag-lose ng weight, mahirap. Kasi lahat ng may value, pinaghirapan. O, eto pa po, ladies and gentlemen. Ano pong mas madali? Ang pagpasa sa exam or pagbagsak ng exam? Pagbagsak. Huwag ka lang mag-aral, matulog ka lang buong gabi, kinabukasan, pag may exam ka, babagsak ka na, wala kang ginawa eh. Mas madali pagbagsak ng exam. Kasi, wala kang ginagawa. Anong mas mahirap? Ang pagpasa ng exam. Kasi kailangan mong mag-aral. Kailangan mong aralin yung mga lesson mo. Kailangan mong puyatan. Correct? Ano pong mas madali? Ang pagyaman or yung hindi pagyaman? Mas madali po yung hindi pagyaman. Bakit? Kasi tumambay ka lang, wala kang ibang gagawin. Tambay lang, wala ibang gagawin. Ibig sabihin, mas madali yun. Wala kang pera doon. Pero kung gusto mong yumaman at gusto mong kumita ng malaki, mas mahirap yun. Hindi po pwede. Hindi po pwede na ikaw yung nag-push up. Pwede ba yun? Ikaw nag-push up. Tapos yung katabi mo, ang lumaki yung chest. Push up ka ng push up. Tapos push up ka ng push up, lumaki yung chest niya. Or baliktad tayo. Yung katabi mo, push up ng push up, tapos yung chest mo yung lumaki. O, tuloy mo lang, tuloy mo lang. Sige, push up pa. Push up pa. Sige, sige. Oh, naramdaman ko na. Oh, yun na, yun na, yun na. O, push up pa, push up pa. May ganun po ba? Wala pong ganun. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin sa mama mo, ladies and gentlemen, na mama, mag-aral ka nga para pumasa ako sa exam bukas. Mag-aral ka para pumasa ako. Wala pong ganun sa buhay. Tama? O, sabihin mo, takbo ka nga ng treadmill, takbo ka nga ng treadmill para maglulus ako ng weight. Tama? Pag tumakbo ka ng treadmill, ikaw yung tumatakbo ng treadmill, takbo ka ng takbo-takbo, at siya po ang nabawasan ng timbang, tumakbo ka na. Pag push up ka ng push up, pero hindi lumaki yung chest mo, lumaki yung chest niya, naku po, tumakbo ka na. Pero sa buhay po, hindi ganun. Ladies and gentlemen, ikaw po yung nag-aaral, ikaw din yung papasa. Tama? Ikaw yung nag-exercise, tama? Ikaw din yung lalaki yung dibdib. Ikaw din yung magiging healthy. Ikaw ang nagpapalose ng weight, hindi ako makain ng mga carbohydrates, ikaw din yung makaka-benefit. Ikaw yung na-reject. Ikaw yung pinagtatawanan minsan sa mga kapitbahay mo. Ikaw yung pinagtatawanan minsan sa mga kaklase mo. Ikaw yung pinagtatawanan minsan sa mga empleyado mo kasi timpla ka ng timpla ng barley doon sa company mo. Ikaw yung nagpupuyat. Ikaw yung meeting ng grupo mo. Ikaw yung nagsusulat from time to time. Ikaw yung nasi-stress from time to time. But ladies and gentlemen, ikaw naman ang maka-experience ng pagyaman one day. Kasi sa buhay, ganun po siya. Kung sino po yung nagbibigay, siya po yung bibigyan. Yes or yes? Yes or yes? Huwag ka pong mag-alala, kaibigan. Habang nagsisimula ka ngayon, ladies and gentlemen, okay? Especially po sa inyo, habang nagsisimula ka. If ikaw po, dumating po ng rock bottom, pag meron po sa inyo na meron pong nadaan ng rock bottom, okay? Rock bottom po ang tawag doon. Ibig sabihin po, sagad ka po. Dumating ka sa point sa 2024 mo na medyo sagad ka. Ibig sabihin, wala talaga.
pero lumalaban ka. Correct? Huwag ka pong mag-alala. Kasi wala na pong mas rock bottom pa sa rock bottom. Ang taong nasa baba, wala na po siyang ibang pupuntahan kundi aakyat at aakyat yung taong yan. Ulitin ko po, ang taong nasa baba, wala na po siyang ibang pupuntahan kundi aakyat at aakyat yung taong yan. Huwag ka pong magtampo. Pag nagdadasal ka at hindi binibigay agad, ladies and gentlemen, yung pinagdasal mo. Kasi ang pinag-usapan lang sa mundo, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Sinabi na niya, hingiin mo lang ng maayos, ibibigay talaga sa'yo. Kaya every time nagdadasal ka, okay? Kaya po after this meeting ngayon, you pray, ulitin mo po, i-review mo po lahat ng mga dreams mo. Yung vision board mo, i-review, isulat mo lahat po. Mangarap ka po ulit ng sobra-sobra this 2025. Kung hindi po yun, grabe yung pangarap mo sa 2024, ulitin mo po this 2025, mangarap ka po ulit ng sobra-sobra. At pag nagdasal ka at hindi binigay sa'yo agad, wag na wag kang magtatampo. Bakit? Kasi, ladies and gentlemen, when the time is right, the Lord God will make it happen. Ibig sabihin, no, pag dumating naman yung blessing sa buhay mo, hindi lang po ulan, kundi bagyo-bagyong blessing ang ibibigay sa'yo. You get me? You have to be the right person. I always tell this to a lot of people. You don't earn based on what you want. You only earn based on what you deserve. Ulitin ko po. You don't earn based on what you want. You only earn based on what you deserve. Baka kasi hindi ka pa nabibigyan kasi baka hindi ka pa deserve ng milyon na yan, kapatid. I-deserve mo muna. Ipakita mo sa Panginoon na deserve ka bibigyan ng blessing na yan. And I'll tell you honestly, this is a life-changing year for you. This is a life-changing year for all of us. You make this year a masterpiece, then the rest of the things will happen. Kasi dito pa lang, alam na alam mo, this is the best year of your life. You claim it every single day na best year mo. And the rest will follow. Alam mo na eh. Alam mo na eh. Alam mo na yung patutunguhan mo eh. May direction na tayo. I-visualize mo lang. Hatawin mo lang everyday. May mentor ka pa na sobrang galing. Si Ma'am Arian. May top mentors pa kayo na sobrang galing. Alam niyo po ba, inspirasyon ko po yung grupo po ninyo. Tama? Inspirasyon ko po yung grupo po ninyo. Kung pwede lang po sana, magpa-mentor po ako sa kanila. Kasi po, ang ganda po talaga ng resulta ng grupo po ninyo. I'm just starting just like you. Pero ang labanan po sa buhay, hindi naman sa competition eh. Ang labanan sa buhay, kung sino ang nakikita mo, 1 year, 2 years from now. Because sabi nga, pag pumasok sa utak mo, niraramdam ng puso mo, binigyang aksyon ng katawan mo, mangyayari ang isang bagay. Ulitin ko po, that's my last message po sa inyo. Pag pumasok sa utak mo, niraramdam ng puso mo, at binigyang aksyon ng katawan mo. Tatlong bagay yun po. The mind is the thoughts, the heart is the emotion, the body is the action. Nandito lahat ng thoughts, nandito lahat ng emosyon. Nandito sa katawan yung action. The formula is very simple. Pag pumasok sa utak mo, thoughts pumasok sa utak, niraramdam ng puso mo, at binigyang aksyon ng katawan mo, ladies and gentlemen, ako na po magsasabi, matutupad at matutupad mo po yung mga pangarap mo this year. Why? Why? Kasi blessed ka eh. You're given grace, ladies and gentlemen. Yan po, ikaw yan. Ang need mo na lang, blessing from Lord God above. Kasi pag tumuloy-tuloy yung blessing mo, mangyayari at mangyayari lang sa'yo. So ladies and gentlemen, thank you for having me here. Thank you for listening. Medyo ma-pause na ako. So, thank you for having me here. Thank you for listening. And kita-kits po tayo pag nandun ako sa office sa Manila. I really want to be part of everyone's journey in network marketing. Sabi ko nga kanina, ang pinaka-goal ko po sa network marketing, kahit iba-ibang team po tayo, ang gusto kong sindihan at buksan ang natutulog na damdamin ng bawat Pilipino, bawat tao, that there is always a better way. May choice ka po. May choice ka. Hindi mo lang tinitingnan yung choice mo. And in this case, yung choice mo, I am worldwide. Wala ka na pong ibang pupuntahan. I am worldwide. Dito ka magpayaman. Pati po yung mga angkan mo, papayamanin ka because of I am worldwide. Guys, thank you for having me here. And of course, babalik ko po sa speaker natin na malupit, si Mentor Jason Amora. Thank you guys.